Nakakalungkot lang talaga. Kasi yung pinagkagawa ni Red Uncle na to ay siguradong kaming mga LGBT na naman ang kukutsain. So, ano nga ba kasi ang nagawa ni Red Uncle? Natuklasan kasi ng mga otoridad na nagkaroon siya ng 1,600 encounters at nirecord niya ito na hindi ipinaalam sa kanyang naging partners sa gabi na yan. So makikita nyo, ang dami-dami, diba? So, syempre, sigurado may nakadiscover nito at inireklamo talaga siya sa otoridad. After madiskubre ng mga otoridad ang mga ginagawa ni Uncle, ay dali-dali siyang inaresto and pinoproseso ang kanyang kaso. So nangyari ang insidenteng ito doon sa Nanjing, China. So correct me if I'm wrong. Siguradong magtataka ka bakit lumalabas itong klaseng kwarto na to sa FYP mo o kaya sa newsfeed mo. Tapos ang una ay aakalain mong baka commercial space for rent, room for rent, apartment for rent, or condo for rent na wala ka talagang magiging idea kung ano to. Yun pala, ito yung famous na room or apartment room ni Red Uncle. Kung titignan mo si Red Uncle, anyong lalaki talaga siya. And hindi mo talaga makakalata na isa siyang Becky dahil yung forma niya, yung itsura niya, yung boses niya, lalaking lalaki talaga. Sa pagkakaalam ko, nag-aanyo or nagbibihis babae lang si Red Uncle kapag meron siyang ka-encounter and kapag naka-on yung camera. So, hindi niya masyadong pinapakita yung face niya sa camera, no? Kaya nung una, akala ko yung show na yan ay M2F. Yun pala, M2M. Kasi nga, nagbibihis babae siya so hindi mo agad ma-obvious or madidetect. So, going back to the question, bakit nakakalungkot itong pinaggagawa ni Red Uncle sa aming mga LGBT? Kasi nag-iwan siya ng malaking negative impact towards LGBT community. Talagang nalulungkot ako and medyo dismayado sa ginawa ni Red Uncle kasi nga ngayon maraming LGBT groups ang ipinaglalaban towards equality and acceptance. Yun nga lang kasi may mga iba na may saltik talaga sa utak na ganito yung gawain, so na-generalize kami, babalik na naman sa dati, and ang tingin sa amin na kung ano yung ginagawa ni Uncle, ganun din yung gagawin sa amin. So masasayang talaga yung mga efforts. Dahil sa ginawa ni Red Uncle, magkakaroon talaga ng increase rate or incidence ng discrimination towards kaming mga LGBT community. It's because ma-generalize kaming lahat na kung ano yung ginawa ni Uncle, ganun din ang tingin sa amin ng mga tao, lalong-lalo na sa mga close-minded. Ang isa sa mga posibleng magiging kawawa dito ay yung mga nabubuli na LGBT sa school.